Mga idol at kabayan, breaking news! Houthi muling umatake. Sa pagkakataong ito, hindi Israel ang punteriya ng kalaban, kundi ang barkong pandigma ng Amerika sa Red Sea. Nang madetect ng US Navy na sa kanilang direksyon patungo ang nasabing attack drone, pinabagsak ito ng hukbong dagat ng Amerika. Good news mga kabayan! Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Amerika, isa sa mga nilagdaan nito ay ang 123 Nuclear Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ngayon, pwede nang mag-export ng nuclear ang Amerika sa Pilipinas. Sa kasunduang ito, pinapayagan ang paggamit ng Pilipinas ng US nuclear technology. May we present the agreement between Meralco and Ultrasafe Nuclear Cooperation on the conduct of a pre-feasibility study for the potential deployment of micro-modular reactors. Good news number 2, Armed Forces of the Philippines inaasahan ang pagdating ng BrahMos Missile Defense System. Ang isang defensive na action natin na ginagawa kapag may pumasok na kalaban, for example, galing sa dagat, no? Ay itong littoral firing. Mapit sila, kailangan natin depensahan yung ating bansa, nandyan kayo na magdedepensa sa atin. Pag dumating yung mga missile systems natin, una yung mga Marines ang magkocontrol ng ating mga missile systems. No? Unang batch na darating, yung Philippine Marine Corps gagamit. Yung mga susunod ng mga batches, yung Philippine Army naman. Pero once na dumating lahat ito, inalatag natin sa buong bansa, yun yung mga pang mas malayuan na depensa natin. Pinabagsak ng isang US-guided missile destroyer na naglalayag sa Middle East ang isang drone mula sa Yemen. Noong Miyerkules, sinabi ng Pentagon sa isang pahayag, pinapatukan ng USS Thomas Hadner, DDG-116 ang isang armadong drone sa Red Sea. Habang naglalayag sa international na katubigan sa Red Sea, ang mga tripulante ng USS Thomas Hadner, DDG-116, hinira ang isang drone na nagmula pa sa Yemen at patungo sa direksyon ng barko ng Amerika upang siguraduhin hindi makapinsala sa mga tripulante at sa barkong pandigma ng Amerika. Nagdesisyon ang US Navy na pabagsakin ang nasabing drone. Ito na ang pangalawang beses na nasupil ng hukbong dagat ng Amerika ang mga pag-atake ng Houthi, isang teroristang grupo sa Yemen na suportado ng Iran. Kapag nagpatuloy ang maling hakbang ng Houthi at mayroong masasaktan sa mga tropa ng Amerika, siguradong may kalalagyan sila. Baka gustong magaya ng Houthi sa mga sundalo ng Iran na binomba ng Amerika sa Syria. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Good news na good news. Sa unang pagkakataon sa Marcos administration, Pilipinas at Amerika nilagdaan ang isang deal para sa nuclear cooperation sa Amerika. Tumungo si President Marcos sa Amerika para sa Asia-Pacific Economic Cooperation. Sa sideline nito, dito nilagdaan ng Pilipinas at Amerika ang Civil Nuclear Cooperation Agreement sa pagitan ng magkaalyadong bansa. Sa pamamagitan ng kasunduan na ito, ang Pilipinas ay pinapayagang gamitin ang US nuclear technology para sa enerhiya. Ito ay magbibigay daan sa Amerika na mag-export ng mga nuclear technology sa Pilipinas. May we invite up front Mr. Francesco Veneri, founder and CEO of USNC, Roland Backhouse, EVP for Global Strategy of USNC, Ambassador John Bond, former President and Chairman of the US Export-Import Bank and former US Executive Director to the Asian Development Bank, Mr. Ramon Monch Cruz, CEO of Vesticom, Ronnie Aperocho, EVP and COO of Meralco, Dominic Camo, Jr., EVP and COO of Meralco, MGen, Ernesto Bong Santa Maria, President and CEO, Pilipinas Global Network Limited, and Mr. Mike Toledo, Head of Government Relations and Public Affairs, Metro Pacific Investments Corporation. Welcome. May we present the agreement between Meralco and Ultrasafe Nuclear Cooperation on the conduct of a pre-feasibility study for the potential deployment of micro-modular reactors. The goal is to enforce the sustainable energy agenda and provide affordable and dependable access to power, particularly to the underserved and off-grid areas for economic empowerment. Congratulations. Armed Forces of the Philippines inaasahan ang pagdating ng BrahMos Missile Defense System. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ang unang delivery ay gagamitin ng Philippine Marine Corps at ang kasunod naman ay para sa Philippine Army. At kapag dumating na ang lahat ng missile defense system, ipapakalat ito ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa depensa ng ating bansa.
Una, gusto ko kayong i-congratulate sa successful na activity na so, palakpan natin sa So, itong activity natin na ito, itong littoral live firing, ay parte ng overall AFP joint exercise. No? Ito yun. Ito yung patch natin, AFP joint exercise. So, itong activity natin na ito, isa lang ito sa mga series of activities. Pati ako, parte ako ng exercise. Meron kami command post exercise na ginagawa ngayon sa Campo Ginaldo. Ang tinetesting naman namin kung paano kami, no, bilang ako, kung magkaroon ng gera, ako ang magiging overall commander ng buong Armed Forces of the Philippines, no, in combat mode. So, ibig sabihin, gera na, dalawa yung aking magiging kalo, no, bilang chief of staff and bilang commander ng Philippine Joint Task Force. Okay? So, nagsi-CPX kami ngayon, command post exercise. May mga senaryo na pinapasok sa amin, mag-uusap yung battle staff, and then magdidesisyon ako kung anong gagawin natin. Ang isang defensive na action natin na ginagawa kapag may pumasok na kalaban, for example, galing sa dagat, no, ay itong littoral firing. So, yung ginawa natin ngayong araw na ito, this is one of the very important na parte ng ating depensa ng ating bansa. So, pag lumapit sila, kailangan natin depensahan yung ating bansa, nandyan kayo na magdedepensa sa atin. We will prevent them from coming into our land, no? Ipigilan natin sila. Kaya yun yung ginagawa natin na pag-firing. So, literal ito, no? Littoral. Ibig sabihin yung malapitan. Pag dumating yung mga missile systems natin, una yung mga Marines ang magkocontrol ng ating mga missile systems, no? Unang batch na darating yung Philippine Marine Corps gagamit. Yung mga susunod na mga batches yung Philippine Army naman, no? Pero once na dumating lahat ito, inalatag natin sa buong bansa, yun yung mga pangmas malayuan na depensa natin. Okay? So, trabaho natin, seryosohin natin yung trabaho natin, no? Because you are part of the overall defensive posture ng ating bansa. Okay? Kaya malaki yung role na ginagampanan ninyo. Okay? Aside from that, gusto ko lang kayong again, i-remind na dapat lahat tayo ay professional parati. No? Mag-focus lang tayo sa trabaho natin. Focus na, no? Pabayaan na natin yung mga politika sa paligid. Let's just focus on our jobs. Okay ba? Okay, so once again, congratulations to all of you. Another round of applause. And continue doing a good job. Maraming salamat sa inyo lahat. Laban Pinas.